Magandang gabi po mga kaibigan, mga kapatid. Welcome po dito muli sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Particularly po dito po sa the books of Daniel and the Revelation. So pasimula po tayo mga kapatid sa pag-aaral na isalin na po natin itong book of Daniel. Kaya po, welcome po sa ating mga kaibigan, mga kapatiran sa iba't ibang dako po ng Pilipinas. Ganon din po sa iba't ibang dako ng mundo kung saan maabot po ng ating broadcast. Welcome po dito po sa ating programa. Para din po maka-benefit yung inyong mga friends, ang inyong mga kakilala na mapaabutan po ng pabalita ng Panginoon ay maaari nyo pong i-share yung ating video at yung ating live upang ito rin ay magiging blessing sa maabutan po ng ating broadcast. Sa gabi pong ito mga kapatid, mga kaibigan, bago po tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, anyayahan ko ang bawat isa sa inyo na tayo po ay manalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin sa mga oras na ito na kami po ay iyong iningatan, ginabayan at hanggang sa muling pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin na kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita na ito po ay maging dagdag kalakasan po sa bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kami ng karunungan sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu at tulungan niyo kaming maintindihan ang iyong mga salita. Pagka sa aming sarili po ay wala po kaming magagawa. Itong lahat, Panginoon, ay aming dinadalangin, pati na rin ang kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito po sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. And tayo po ay mag-aaral ng mga prophecies na kita po natin sa mga nakaraan po natin na episode na pag-aralan po natin yung tungkol po sa prophecies with regards to the revelation. Pero dito po sa seven trumpets, bago po natin i-detail yung seven trumpets, ay kailangan po natin maintindihan muna mga kapatid, mga kaibigan, ang patungkol po sa mga events that transpired, especially in the book of Daniel. Kasi po sa yung book po ng Daniel and the Revelation, isa lang po yun. The Daniel is the prophecy and the Revelation is the book of Revelation. Meaning, ibig sabihin po, yung aklat po ni Daniel ay nakatuon po sa prophecies and yung Revelation, kasi itong Daniel po ay pinatakpan po ito ng Panginoon because it especially for the events that are pertained to the end of times or the time of the end. Kaya po mga kapatid, as we are already in the time of the end, inilahan po ito ng Panginoon in the book of Revelation. Kaya bago po tayo magpapatuloy sa seven trumpets, na isa-isahin po natin yung seven trumpets, titingnan po natin mga kapatid yung history ng part ng mga hindi po samba sa Panginoon. At nakita po natin sa atin pong pag-aaral nung nakaraan po na pagkakataon, nakaraang gabi o nakaraan po natin na episode, nakita po natin ang history ng paganism, the origin and the progress of paganism. Kung hindi nyo po yun napanood, mas maganda po na atin pong mapanood at masundan yung bawat topic. Kasi po, ito po ay ating ini-arrange with reference to the history and also the prophecy. Its fulfillment, what has been prophesied at kung ano ba yung fulfillment in the history upang maintindihan po natin mga kapatid, mga kaibigan, yung mga pangyayari po sa atin pong sanlibutan. At dito po tayo mga kapatid, nakita po natin nung nakaraan na yung kingdoms ng pagan has these different conflicts
na nangyari po, no, between the pagans and the Israelites. At nakita po natin yung mga major encounters, major conflicts, no, at dumako po tayo from Egypt hanggang na-establish po sila as a kingdom, na nahati po sila, at nandun yung Assyria na na-captive po nila yung 10 tribes, at sila po ay dinisperse, no, or nilagay, no, sa, or binenta po sila, no, yung iba po ay binenta sa iba't ibang lugar, no. They were scattered in different parts of the globe. At makita po natin na hindi po sila naging matagumpay in attempting to put in captive yung Judah. But sa time po ni King Nebuchadnezzar, nakita po natin na sila po, no, ay na agapi ni King Nebuchadnezzar, at nakita po natin na yung mga tao or yung mga Israelites that have this royal blood ay dinala po, no, doon po sa Kingdom of Babylon, no. So during this time po, mga kapatid, nasa timeline po tayo kung saan ang Babylon ang siyang naghahari, no, sa sanlibutan as an empire, no. We are going back to the history kasi ngayon po we have the different countries na pinamumunuan po ng mga presidents. Dati po, mga kapatid, yung setting po ng atin pong sanlibutan was ruled, no, by the empires, no. At isa po sa namayagpag na empire after, no, sa time po ng Israel, kasi yung sa time po ni Solomon, napakasikat po ng Israel dahil po sa kagalingan, sa karunungan na meron po si Solomon. Lahat po ng mga nations of the world ay nag-admire, no, sa katalinuhan ni King Solomon. Ngunit dumating po yung time na sila po ay nagapi ng paganism, and we have already the time, no, of the Imperial Babylon, the Babylonian Empire, sa pamumuno po ni King Nebuchadnezzar. So titingnan po natin, mga kapatid, no, yung panahon na ito na kung saan tinalo po, no, ni King Nebuchadnezzar, no. Actually po, 2 beses po yung atake ni King Nebuchadnezzar. Yung una po na kanyang ginawa, kinuha niya po yung mga gold, yung mga lahat ng pinakita po ni Hezekiah sa mga ambassadors, no, doon po sa kanyang pagbisita, sa pagbisita po ng mga ambassadors doon sa Israel or sa Judah. Pinakita po ni Hezekiah, at lahat ng nakita po niya ay kinuha niya po, kahit po yung mga gamit po ng templo, lalo na po yung gamit ng templo, ay dinala po, no, in Babylon. At dinala din po ni King Nebuchadnezzar yung mga tao na may royal blood, no, especially for those that have royal blood. At makikita po natin, mga kapatid, itong kasaysayan na ito patungkol po sa karanasan ng bayan ng Panginoon or ng mga captives na dinala po sa Babylon sa aklat po ni Daniel, no? Kasi isa po si Daniel na royal blood, no? Isa po sa mga kabataan na may dugong bughaw na siya po ay nadala, no, in Babylon. So titingnan po natin dito, mga kapatid, we will look at it chapter by chapter. At titingnan po natin, mga kapatid, yung mga narrative, no, na sinulat po ni Daniel tungkol sa kanyang karanasan in Babylon or in the pagan lands. So, bago po tayo magpapatuloy, mga kapatid, titingnan po natin yung Daniel, yung pangalan pong Daniel. Ang ibig sabihin po noon is God is my judge, no? So, kung atin pong i-overview, no, yung mga nakasulat po sa salaysay ni Daniel sa kanya pong karanasan, sa mga visions na pinakita po sa kanya, it pertains to the judgment na gagawin po ng Panginoon in the time of the end, no. Lahat po, no, ng mga yung very center of the message and of the visions na nakita po ni Daniel, na pinakita po ng Panginoon sa kanya, lahat po
ay nakatuon sa judgment na gagawin po ng ating Panginoon. No? So these are the history and the prophecy na pinakita po sa kasaysayan po or sa narrative, no, ni Daniel. So titingnan po natin mga kapatid ang aklat po ni Daniel. Magsisimula po tayo sa Daniel 1 verse 1. Sabi po dito, in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem, and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God, and he brought the vessels into the treasure house of his God. Kung maalala niyo po mga kapatid sa atin pong nakaraang episode, no, sa atin pong napag-aralan nung nakaraang gabi, na yung land of Shinar, doon po nagsimula or sinimulan yung paganism under Nimrod, na doon po siya nagtayo ng tower which symbolizes the rebellion of those, no, noong mga tao na hindi po naniniwala sa pangako ng Panginoon na hindi na po siya magpapadala ng judgment through universal flood or global flood dito sa sanlibutan. So kinuha niya po lahat ng mga vessels, lahat ng mga gold, doon lalo na po yung mga nandun sa templo po ng Panginoon, at dinala niya po, no, doon po sa land of Shinar, at doon po, no, sa bahay talaga ng Diyos nila or sa kanilang Diyos-Diyosan, at dinala niya, no, doon ang lahat ng treasures na kanya pong nakuha sa Israel. At makita po natin dito mga kapatid that in verse 3 and 4, sabi po dito, and this king spake unto Aspenaz, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and the king's seed, and of the princess. No? So, dapat siguruhin yung mga may dugong bughaw na dalhin doon sa Babylon. At sabi po dito, children in whom was no blemish, but well favored, and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge and understanding, science, and such as had the ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learnings of the tongue and the tongue of Chaldeans. No? So ito yung mga Chaldeans mga kapatid, no? Yung mga Chaldeans, sila po yung mga naninirahan or sila po yung mga descendants, no, na kung saan sila po yung kumuha ng kaalaman patungkol po sa religion or the paganism na sinimulan po ni Nimrod. No? So dinala po doon. Sinigurado po na yung mga may royal blood ay talagang dadalhin, no? Dadalhin doon sa King's Palace para i-train sila, tuturuan sila ng kaalaman tungkol sa siyensya, lahat, no, ng system of education po sa Babylon ay i-train po sila doon, pati yung salita, no, ng Babylonian language, kailangan din po nila na matutunan. So nakita po natin dito mga kapatid na there was an attempt, no, to vanish or walain yung kaalaman patungkol po sa Panginoon at i-replace yun ng kaalaman patungkol po, no, dito sa sanlibutan, especially for the knowledge of the paganism, no, or the pagans in Chaldea or in Babylon. So titingnan po natin mga kapatid yung kasunod po ng mga verses, no? Daniel 1 verse 5, and the king appointed them daily provision of the king's meat and the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. No? So sa talagang hangad ni Nebuchadnezzar na magkaroon siya ng dagdag, no, na puwersa, human resource na kanya pong madadala sa kanyang korte or the king's court, at lahat ng mga privileges, even, no, sa kanila pong pagkain, kung ano po yung pagkain ng king, yun din ang ibibigay sa kanila. That would be their provision.
upang maihanda talaga sila na after 3 years, no, ay maaari na sila or capable na sila na haharap, no, or tatayo sa harap po ng king. Verse 6, now among these were the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So meron pong tatlong kaibigan si Daniel, apat po sila mga kapatid na magkakaibigan na dinala, no? Sila po ay kabilang sa mga dinala doon sa Babylon. And verse 7, unto whom the prince of eunuchs given names, for he gave unto Daniel the name Belteshazzar, and unto Hananiah Shadrach, and to Mishael Meshach, and to Azariah Abednego. No? So makikita natin dito mga kapatid na hindi lamang na education yung ibibigay sa kanila for them to forget the knowledge about God, kahit yung kanila pong pangalan ay pinalitan mga kapatid ng Babylonian name for them, no, to have this knowledge, no, patungkol po sa Babylonian religion, no. At kung titingnan po natin mga kapatid, yung mga pangalan po nila na meron pong mga kahulugan, okay, Daniel, yung pangalan po ni Daniel, ibig sabihin po noon, God is my judge. Pinalitan po ito ng Chaldean name, Belteshazzar, na ibig sabihin po, Bel, protect his life. No? So, ibig sabihin, nilagay po yung pangalan nila or pinalitan po yung pangalan nila na instead po na ito ay may connotation or meaning that is related to the knowledge of God, ay binigyan po sila ng pangalan which is connected, no? Or may ibig sabihin sa pagan religion, no? So we have Hananiah, Yahweh is gracious. Pinalitan po ito ng Shadrach, ibig sabihin command of Aku. Mishael, who is what God is. Pinalitan po ito ng Meshach, ibig sabihin who is what Aku is. Azariah, Yahweh has helped. Pinalitan po ito ng Abednego, ibig sabihin po, servant of Nebo. So makikita po natin dito mga kapatid na pag-take over po ng paganism na kung saan nagapi po yung Kingdom of Judah, yung Jerusalem nasira, yung temple nasira, lahat ng kanilang kayamanan dinala po sa Babylon. Ang nangyari po, no, talagang merong effort na kung saan yung kaalaman or knowledge patungkol po sa Panginoon, knowledge po patungkol sa plano po ng kaligtasan ay kanila pong sinikap na maalis po sa kanilang isipan. By educating them, by changing their names, no? At makikita natin dito mga kapatid na talagang gusto ng Babylon na talagang makalimutan nila yung Panginoon. Daniel 1 verse 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Verse 9, now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. So, si Daniel mga kapatid, sa pagkakataon na ito, ay kanya pong hiniling doon po sa prinsipe ng mga eunuchs. Eunuchs, ibig sabihin po, yung mga nagsilbi sa king, no, na hindi na po sila nag-asawa, no? Wala na po silang planong mag-asawa. They are singles in short, no? Na nagsisilbi po sa king at sila po, no? Yung prince po ng eunuchs, hiniling po ni Daniel. Talagang pinurpose ni Daniel, sinadya po ni Daniel, no, sa kanyang puso na hindi po niya dudumihan ang kanyang sarili, no, sa pamamagitan po ng pagkain ng hari at sa kanyang wine na iniinom, no. So nag-request po si Daniel. Makikita natin dito mga kapatid, mga kaibigan, no, na maintindihan po natin
that the very purpose po ng Panginoon, kaya po blines niya, pumili po siya ng mga tao, especially for Abraham, si Shem, no? Si Shem, yung kanya pong descendants, especially for Abraham, the father of faith, na maging representative po ng Panginoon. Ngunit dumating po yung time, mga kapatid, na tumigil po sila sa pagbibigay ng kaalaman patungkol po sa Panginoon. Naalala po natin si Hezekiah sa atin pong napag-aralan nung nakaraan, na instead po na ipakilala ni Hezekiah yung Panginoon sa mga pagans, ang ginawa niya po, no, ay nagmataas sa kanyang sarili, pinakita niya po yung kayamanan. But here, no, dito po ay meron pong mga Hebrew youth or mga kabataan na tumayo para po sa Panginoon, na pinakilala po nila yung kanilang Panginoon. This youth, no, na hindi po mabibili, hindi po madala po ng king, no? Ibig sabihin, meron po silang paninindigan, no, na kahit po sa pagkain, talagang tinanggihan po nila yung portion na ibinigay po ng king, at sila po ay humiling sa eunuch na bibigyan sila ng favor. At nakita natin dito sa verse 9 na ang Panginoon mismo ang nagdala sa kay Daniel into favor and tender love with the prince of eunuchs. Daniel 1 verse 10, and the prince of eunuchs said unto Daniel, I fear my lord king, who hath appointed your meat and your drink, for why should he see your faces worse liking than the children which are of your sort, that ye shall make me endanger my head to the king. So natakot po, no, si yung prince of eunuchs, no, na baka patayin siya ng king, baka mangangayayat itong sila ni Daniel na hindi po sila makakain ng pagkain ng king. Verse 11, then said Daniel to Melzar, whom the prince of eunuchs had set over Daniel. No? Ito, yung si Melzar, siya po ang inassign, no? Doon sa kina Daniel. Sabi ni Daniel, had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Prove thy servants, I beseech thee, 10 days. No? Milingi po sila, 10 days, kahit 10 days lang. And let them give us pulse to eat and water to drink. So tinanggihan po nila yung pagkain ng king. Humingi po sila ng pagkain na makapagbibigay, no, ng blessing, no, sa kanila. And then sabi ni Daniel, after 10 days, no, tingnan lang po, no, then let our countenance be looked upon before thee, and countenance of the children that eat the portion of the king's meat, as thou seest, deal with thy servant. So he consented to them this matter and proved them 10 days. So pumayag po si Melzar, mga kapatid, sa hiling po nila Daniel na after 10 days, i-compare, no? I-compare sila doon sa mga kumakain ng portion na binigay po ng king. So after 10 days, no? So binigay po ito na pagkakataon ni Melzar, pinayagan po sila na wag kumain sa mga pagkain na binigay po ng king. Kumain po sila gulay, prutas, no? Just this water, no, instead of wine, just water to drink. At makikita natin, mga kapatid, no, sa kasunod po nito, Daniel 1 verse 15, and at the end of the 10 days, their countenance appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Thus Melzar took away the portion of their meat and the wine that they should drink, and gave them pulse. No? So makita natin dito, mga kapatid, na sa kanila pong paninindigan, hindi lang po by theory, hindi lang po sa salita na nanindigan sila tungkol sa Panginoon, even in their diet, sa kanilang pong pagpili sa kung ano yung kanilang kakainin, ay talagang sinadya po nila sa kanilang puso na piliin yung kinalugudan ng Panginoon. Tinanggihan po nila yung mga pagkain na ibinigay po ng king. Di kaya ito din ang impression sa atin, mga kapatid, that as we are in this fulfillment
of the prophecies in these last days, kailangan din po natin nitong kaalaman, nitong paninindigan na kahit po sa ating pagkain ay susuriin natin at talagang mamimili po tayo sang-ayon, no, sa kalooban po ng Panginoon. Kasunod po nito mga kapatid, no, in verse 17 to 19, as for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding all the visions and dreams. Ang ganda po mga kapatid ng result na binigay po ng Panginoon dahil po sa kanilang paninindigan, sila po, no, ay binigyan ng Panginoon ng skill in all learning and wisdom. Binigyan din po sila ng knowledge. At isa po sa napakagandang binigay po ng Panginoon kina Daniel is the understanding in all visions and dreams. No? Now at the end of the days that the king had said he should bring them in, the prince of the eunuchs brought them before Nebuchadnezzar. And the king communed with them, and among them was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah. Therefore stood they before the king. So nakita po ng king mga kapatid, na wala pong katulad sila Daniel, si Hananiah, si Mishael, at si Azariah, no? Na sila po ay mas matalino, mas maraming alam kumpara po doon, no, sa kumain ng pagkain na binigay po ng hari. Daniel 1 verse 20, and in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. And Daniel continued even unto the first year of King Cyrus. So makita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, na sila po ay binigyan po ng biyaya ng Panginoon. Na kung saan itong si Daniel, hindi lamang sa panahon ni Nebuchadnezzar siya ay nagsilbi. Siya ay nanatili po, no, in the council of the king hanggang sa panahon po ni Cyrus, no, the Persian king. At makita natin dito mga kapatid, mga kaibigan, that kung ganito po yung pamumuhay ni Daniel as he is giving us this knowledge na pinigay po ng Panginoon sa kanya patungkol po sa mga pangyayari na kanya pong nakita, pinakita ng Panginoon sa kanya na mangyayari po dito sa ating kapanahunan mga kapatid. Should we not also remember, no, at live by according to the will of God? No? So, we have this understanding. No? Kailangan po itong understanding mga kapatid patungkol po sa mga bagay, especially for the visions and dreams. And nakita po natin mga kapatid, binigay po ito ng Panginoon sa kanila dahil din po, no, sa kanila pong paninindigan na sila po ay hindi kakain sa mga pagkain na dinulot po ng hari. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, as we study, no, these visions of the future, no, tandaan po natin mga kapatid that we have also a duty to live in accordance to God's will. No? Psalms 34:7 hanggang sa 9, the angel of the Lord encampeth round about them that fear him, and delivereth them. O taste and see, the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. O fear the Lord, ye saints, for there is no one to them that fear him. So nakita po natin mga kapatid na sa kabila po, no, ng banta na maari sila pong parusahan, maari po silang mamatay, no? Kasi tinanggihan nila yon, malaking insulto po yon sa hari. Pero sa pamamagitan po nito mga kapatid, they found favor with God at ang Panginoon po ay nag-bless din sa kanila. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, as we study, no, the prophecies,
the visions na pinakita po ng Panginoon sa kaniyang prophet, no? Particularly po, no, sa kay Daniel at sa kay John. Kailangan din po natin, mga kapatid, na mamuhay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Because this light, no, hindi po natin ito ma-acquire sa pamamagitan po ng katalinuhan. Hindi po natin ma-acquire ito by education or worldly education. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nakapag-aral po dito sa sanlibutan ay maintindihan mo rin yung mga bagay na pertaining, no, to the truth that God has given us. It is only through the Spirit and the blessing of God na atin po itong maintindihan. No? Kung hindi po tayo tutulungan ng Panginoon, kung hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng karunungan, kung hindi po tayo i-guide ng Holy Spirit, mga kaibigan, hindi po natin ito maintindihan, hindi din po natin ito malaman kung ano ba yung kalooban ng Panginoon. That's why as we study and as we learn the truth, mga kapatid, kailangan din po nating mamuhay sang-ayon po, no, sa katotohanan na atin pong narinig. Kaya nakita po natin dito, diet, the choose of what to eat and what to drink, mga kapatid. Kung ano po yung ating kakainin, kung ano po yung ating iinumin, ay malaki pong bahagi sa pag-intindi ng visions and dreams na pinakita po ng Panginoon sa kanyang mga servant. No? So, may the Lord bless us, mga kapatid, na sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na po, no, sa nitong panahon natin na nasa dulo na po tayo, nalaman po natin sa pag-aaral po natin ng 7 churches na nandoon na po tayo sa 7th church or the 7th period of the church. At sa 7 seals, mga kapatid, nandito na po tayo sa huli. That the next event, no? Nandito na po tayo sa sealing time. Nandito na po tayo sa panahon ng pagdesisyon, sa pagpili kung saan po tayo papanig, sa Panginoon ba or sa kaaway. At pagkatapos po nito, pag makomplete na po yung 144,000, then darating na po yung pagsara ng kaligtasan at magkakaroon na po, mga kapatid, ng executive judgment. Ibig sabihin, ipapataw na po ng Panginoon yung kanyang parusa dito po sa sanlibutan. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, no, before this time comes, as we study the words of God, no, dito po sa kanyang mga salita, ay atin pong ipagdasal. Kaya nga po, nagsisimula tayo, no, ng ating pag-aaral sa pamamagitan po ng dasal. Because sa atin pong sarili, sa atin pong sariling karunungan, no, hindi po natin ito maintindihan, mga kapatid, unless God will guide and bless us, no? Unless na tulungan po tayo ng Panginoon, unless na yung Holy Spirit ay nandyan po na mag-guide sa atin, wala po tayong maintindihan sa salita ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsama, mga kapatid, sa atin pong pag-aaral sa gabing ito. At bago po tayo magtatapos, ay nais ko pong niyayahan kayo sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lalo na po sa iyong mga salita na nagpapaalala po sa amin sa aming tungkulin sa panahon na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapamuhay sang-ayon po sa iyong kalooban. At bigyan niyo po kami ng biyaya, ng karunungan at understanding po patungkol sa iyong mga salita, na ito po'y aming maintindihan, na kami po ay makapamuhay ng sang-ayon lagi sa iyong kalooban. Panginoon, sa aming sarili, wala po kaming magagawa, kaya po kami ay humihingi palagi ng iyong tulong. Sa gabi pong ito ay amin pong dinadalangin ang aming mga viewers, kung saan man sila sa panahon na ito, kung anumang mga karanasan meron sila, kung meron mang mga sakit, mga pagsubok sa buhay, Panginoon, kayo po ang magbigay ng kapayapaan sa kanilang puso at isipan. At makasumpong po sila ng pag-asa sa iyong habag sa bawat isa sa amin. Ingatan niyo po kami sa gabing ito, ilayo niyo po kami sa kahit anumang kapahamakan sa mga taong masasama. Protektahan niyo po kami, Panginoon,
na kami po ay magkaroon ng mahimbing na tulog at kami iyong gigisingin muli sa umaga na muling makapagpasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan na nagawa laban po sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin, inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa salita po ng Panginoon. Sa susunod po na pagkakataon ay atin pong pag-aaralan ang kasunod na mga pangyayari sa buhay nila Daniel habang nandun po sila sa pagan empire, o sa kaharian po ng mga pagans kung saan hindi po sumasamba sa totoong Diyos. At makikita po natin mga kapatid, ang intindihin po natin yung buhay po ni Daniel ay isa pong example sa atin habang tayo po ay naninirahan or tayo po ay namumuhay ngayon in the day of judgment. Kagaya po ng ating po na pag-aralan sa 7 churches na nandito po tayo sa 7th period, the Laodicea, ibig sabihin people living in the time of judgment. Nandito po tayo sa time na ito mga kapatid. Same with Daniel, na yung pangalan din po ni Daniel meaning God is my judge. And kailangan po natin mga kapatid na mapag-aralan ito upang tayo po ay mahanda at tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na pagsilbihan ng ating Panginoon at makatanggap tayo ng buhay na walang hanggan bilang biyaya po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Muli mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po at nais ko pong pasalamatan din ng ating mga viewers, Brother Wendell Dumandan, Brother Junel Magalon, Sister Lydia Maso, sa aking mahal na ina Julie Gustilo, Wanse, ganun din po sa aking mahal na asawa, Gladys Joy Wanse, at ganun din po kay Jalmi Lynn Sinto, kay Mami Arlene Roa Maniago, ganun din po kay Sister Adela Pulig, Brother Hill Sagit Volante, Sister Arlie Volante, at kay Sister Joanne Granito. No? Titingnan din po natin ang ganun din po kay Brother Eugene Kabuyal, sa iba pa po na hindi po natin nabanggit, kay kay Sister Reggie Ragas, kay Sister Roy Phoebe Aquino, at ganoon din po kay Tita Ann Roa Pangilinan, kay Brother Wendell, nabanggit na natin ito, si Sister Shera Acero, Jessa Mantabote, Jericho Wanse, Faye Wheeler, ganoon din po kay yun po ang atin po nakikita dito sa ating screen. Maraming pong salamat mga kapatid sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa susunod na pagkakataon bukas, kung ipagpahintulot po ng Panginoon, tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Magandang gabi po sa inyong lahat at purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Amen.